May boses. Teka lang anuhin muna natin kung may boses. Ang daming lamok. Teka lang po, check natin. Okay. Po, check natin. Ayan. May boses na. Okay. I-follow up ko lang po, no, ako po si Sanrio, kasi tagal kong nawala, no, baka may mga hindi na nakakakilala sa akin. Isa po akong founder ng AMS, at itiyatag ko siya 2021, no, at hanggang ngayon nagpapatuloy, at meron kaming AMS Debate GC. Yung AMS Debate GC, nandoon yung mga Protestant and Catholic na kung saan they are sharing ideas about their doctrines. At kadalasan po sa mga nandoon ay mga kaibigan nating SDA. So, kanina, dahil nagkaroon ng samot-saring reaksyon yung live ko kahapon, gaytong oras din siya, di ba? Nagbigay sa akin ng mga screenshots, no? At ipinasa ko nga ito doon sa AMS Debate GC para malaman kung ano yung Tagalog, kasi Bisaya sila lahat eh. So, wala akong idea kapag Bisaya yung nakasulat. Then, nataon, nandun si Brother Denmar Santiago. So, dahil siya ay SDA at kaibigan ko naman si Denmar, doon na hindi siya Catholic, magkaibigan kami. So, tinanong ko kung ano yung meron doon sa screenshot na ipinapasa sa akin. Kasi kapag may screenshot talaga sa SDA ko yan binibigay, kasi kapanalig nila yung may issue, di ba? So, nagtanong ako, sabi ko, Denmar, ano yung issue ba dito? Sabi ko, baka pwede mong i-translate ng Tagalog kasi hindi ko maintindihan. Ito po yung naging sagot niya. Meron daw siyang nadinig. So, kapag meron siyang nadinig, sabi ni Denmar, so it means sa SDA. Kasi issue yung kapanalig nila eh. Hindi ba? Hindi naman pwedeng nadinig niya sa born na ganyan or sa INC. Kalaban nila yon. So, malamang sa kapanalig niyang SDA. Sabi ko, ano yung nadinig mo? Na kaya daw nag-Catholic si Amek kasi tinakot daw ng Katoliko. 'Di ba? Bibigyan ko muna to ng unang sagot sa paratang niya na tinakot ng Katolik si Amek, na which is inborn SDA para mag-Catholic. Okay. Unang-una, kung tinakot siya ng Catholic, lalabas ang nanakot kay Amek para mag-Katoliko ay ang Knight of Columbus. 'Di ba? Tinakot daw eh. Ang sabi ko, kung tinakot si Amek at saka yung isa, di ko kilala yung isa eh, kung strongman ba yon? Yung isa, kung tinakot sila ng Catholic, sa lalabas, tinakot sila ng Knights of Columbus. So kung tinakot sila ng Knight of Columbus, ang sabi ko kay Denmar, masasabi nating totoo, kung si Bro Amek at yung Bro Strongman, yung magsasabi na tinakot sila ng Knight of Columbus para magkatoliko. Bakit? Hindi po pwedeng manakot ang Katoliko. Ang Catholic Church, lalong-lalo na ang mga CFD, ay kayang harapin ang mga magagaling na protestante sa Pilipinas, mapa-live debate o actual debate. 'Di ba? Wala pong kahit sino sa CFD na kilala natin na umatras sa larangan ng debate. Whether manalo sa argumento o hindi, tayo ay humaharap kahit na anong paksa pa yan. So, dun pa lang, duda na ako. Ngayon naiintindihan ko yung Bro Amek kung bakit siya yumakap sa Catholic Church. Ang bigat nun na sasabihin na ang paglipat niya sa Catholic ay dahil sa pera,
So, ibig sabihin, kung si Amek ay binayaran ng tinakot ng Katoliko, so ibig sabihin, ganon kaliit yung faith niya bilang isang SDA. Kasi ako, I was born as a Catholic. Hindi lang ako tinatakot. May mga death threats ako. Marami akong naranasang bribery. Binabayaran ng pagiging defender ko. Thousands of thousands, but I refuse. Kasi if you are an inborn Catholic, hindi ka ganon kadaling mabili. So kung sasabihin ni Denmar na si Amek ay tinakot ng Catholic para magkatoliko, ganon kahina ang faith ng mga inborn SDA. Hindi ba? Okay. Ang sabi niya, mas okay daw na kunin na lang daw natin yung Amek, sabi ni Bro Denmar Santiago. May mga screenshots po na ipinasa sa akin, no? At ito ay naganap sa mismong ginawa kong GC, yung AMS Debate GC. So ang sabi niya, mas okay na raw magkatoliko si Amek kasi wala namang kwenta yan eh. Wala naman yang halaga. 'Di ba? Kumbaga hindi naman niyang kilala, wala naman mapapala SDA sa kanya. Ano mapapala ng SDA kay Amek? Eh hindi naman siya sikat. Wala naman daw silang makukuha. Ako bilang isang Katoliko, nung si Denmar ay umalis sa Catholic Church, umiyak ako. Iniyakan ko yan. Masama ang loob ko. Bakit? Hindi naman yung pagmamalaki niya na pag-alis yung iniiyakan ko. Tao ka pa din. Kaya ako naging CFD kasi gusto kong i-remind sa'yo na nasa tamang church ka na eh. Safe na yung kaluluwa mo eh. Bakit nagpunta ka pa sa mali? Ako sa lahat ng mga Catholic na umaalis, iniiyakan ko yan. Kahit si Alfie Java, iniiyakan ko yan. Kasi yung mga dating Katoliko na umaalis sa ating simbahan, masakit yon sa akin. Mabigat yon para sa akin. Kasi tao yan eh. May kaluluwa yan. Kaya nga ako nagsi-CFD to save them. To preach them. To tell them that the true church is the Catholic Church. May halaga yan. Hindi sana sinasabi ni Brother Denmar Santiago na walang kwenta si Bro Amek kasi wala naman daw mapapala o hindi siya kilala. Mali yung ganyang mindset. Bakit? So, ibig sabihin, kumukuha ng kaanib ang SDA dun lang sa may mapapala. Dun lang sa mapapakinabangan. Dun lang sa meron silang makukuha. Tayo kasing mga Katoliko, meron man tayong mapapala o wala, basta't yan ay tao, it is our duty to protect them. Kahit pulubi pa yan, kahit pokpok pa yan, kahit bakla pa yan na may asawang lalaki, tomboy na may asawang babae, basta't Katoliko ka, it is our duty to protect every people. Because tayo ay naniniwala na pwede pa yan magbago. Hindi natin dapat sinasabi na walang kwenta yan. Wala naman tayong mapapala. Greedy yung ganun eh. Napaka-greedy na lalabas. Kaya ba siya nagde-defend ng SDA? Kasi may napapala siya, huli sa sariling dila. Kaya ba siya nag-SDA? Kasi may makukuha siya, huli sa sariling dila. Bakit? Kasi mismo sa bibig niya nang galing na anong mapapala kay Bro Amek. Walang mapapala SDA sa kanya. So meaning to say, kaya siya nag-SDA kasi may mapapala siya, may makukuha siya. Pera-pera na lang ba lagi? Hindi ba? Naaawa ako dun sa tao kay Bro Amek na nahahabag ako, no? Kasi ako, na-discriminate o na-degrade man ako bilang isang Katoliko, ng kapwa ko Katoliko, hindi dahil ayaw nila akong maging Katoliko, kundi kasi nakakapanibago nga naman na merong isang LGBTQ na humaharap sa mga straight na lalaki at straight na babae na lumalaban mag-isa. Siguro nagtataasan din ng kilay dahil natatapakan ko ang ego at pride ng mga straight na
na orientation. So yon siguro. Pero yung ipagtabuyan mo, yung kaanib mo, mali yun. Dapat sinusuyo yan. Para saan pa yung pagpipreach nyo? Para saan pa yung pagtuturo? Hindi ba't kaya nga tayo nagtuturo, kaya tayo nagpipreach kasi nanunuyo tayo. We are trying to explain our doctrines to them in a nice way. Kung moderno na sila ngayon, in a modern way. 'Di ba? With humility, with love. Sinusuyo natin sila na you have to attend mass. Why? Because mass is the highest form of worship. Sinusuyo natin na magsimba. Pero yung sarili mong kaanib na dahil lang nagdesisyon para magkatoliko, mali naman yung i-degrade ng SDA. Mali naman yung ganon. Tapos sabi niya pa na naubos na raw niya yung defender ng Catholic Church. Talaga ba? Hindi niya pwedeng sabihin na naubos niya yung defender ng Catholic Church. Bakit? Theologian ka ba, Denmar Santiago? Theologian ka, ang daming theologian na Catholic. Hindi mo sila pwedeng, nabangga mo na ba si Hamsky Ray? Si Anthony Flores, nabangga mo na ba? Marami ka pang kailangang harapin. Bukod sa SPMS, iba't iba ang chapter ng CFD sa Pilipinas. Naharap niya na yon para i-declare niya sa maraming tao na naubos niya na raw halos lahat yung mga Catholic defender. Kung naubos niya lahat yung Catholic defender, hinahamon ko siya ng True Church, bakit hindi niya ako nilabanan? Minsan wag naman tayong mayabang. Wag naman tayong hambog. Kasi kapag dating sa ganitong usapin, lalo na sa debate at pinag-uusapan dito ay religious affiliation, wag tayong mayabang. If you are too confident about your doctrines, you have to stay humble. Why? Kasi alam mong magaling ka. Pag alam mong magaling ka, dapat humble ka lang. Hindi mo naman kailangan pang ipamuka at ipakita sa kanilang magaling ka kasi sila naman yung makakakita nun eh. Wag kang ganon. Tapos sabi niya pa na maganda daw na mag-Catholic na raw si Bro Amek para daw madagdagan yung mga kalaban niyang Katoliko kasi nga naubos na raw niya. Wag ganon. Ako, pag merong isang Catholic na magpo-protestant, hanggat maaari, kung kaya ko siyang pigilan, pipigilan ko. Kasi parang ganito yan eh. Makakita ka ng isang kapanalig mo na mahuhulog sa bangin. Hindi mo ba yun pipigilan? Hindi ba pipigilan mo? Hindi mo naman siya kailangang itulak eh. Hihilahin mo. Ganun kasi yung nangyari ngayon sa statement ni Denmar Santiago na imbis na pigilan niya at magbigay siya ng isang mabuting halimbawa na bilang isang SDA kunyari at ikaw ay napanghihinaan ng loob dahil sa mga naranasan niya sa loob ng kanilang simbahan, siya dapat yung maging tagapamagitan para maging maayos. Hindi yung magyayabang siya na parang ang galing-galing niya. Kasi nakaka-offend yung ganon bilang isang Katoliko, lalo na sa akin, na naubos na raw niya yung mga defender ng Catholic. So maganda raw na mag-Catholic si Amek at saka yung strongman para may bago na naman daw siyang kalaban. Hindi ganon yun eh. Hindi naman yan paramihan ng nakakalaban. Hindi yan paramihan kung ilang beses na expose ang pagmumukha mo sa pakikipag-debate. Hindi yan sa daming kung ilang beses kang nanalo. Kundi pinapakita dyan kung ilang tao yung na-inspired ng dahil sa'yo. Yun lang naman yun maging inspirasyon ka. Hindi nakikita yung galing sa ang dami mong tinalo. Hindi nakikita ang galing sa ang daming beses mong lumabas sa radyo, sa TV, o sa social media. Hindi yun eh. Kung tunay kang magaling, dapat maging inspirasyon ka. At kung tunay kang naglilingkod sa Diyos dahil nababasa ko yung mga spiritual message mo, wag mong i-degrade. Wag mong i-down yung kapanalig nyo na dahil lang magkakatoliko. Dapat nga palakasin mo yung loob na mali yung Katoliko dito ka sa amin. Na misinterpret mo lang siguro. Hindi po ba? At saka wag niyang sasabihin na parang ang usap-usapan nila ay nanuhol tayo kay Amek na ginamit daw natin yung
kaso niya, tinakot daw siya para magkatoliko. Hindi po namin kailangan manakot. At saka wala po yung money issue kasi nakakarating sa akin, nagbigay daw ng pera ang Catholic para maging Catholic si Amek. Mali din yan. Alam nyo kung bakit? Kung magbibigay man ng pera ang Catholic, bakit hindi na lang sa aming mga CFD? Sa amin ng mga CFD, wala kaming pera. Yung pagla-live ko, wala naman din akong perang nakukuha at napapala. Sa protestante pa, di ba? Kumbaga, kung matino yung utak mo, bakit ka magbibigay ng pera sa protestante? Malamang kung katoliko ka, uunahin mo yung CFD tulungan kaysa yung protestant. Anong mapapala nyo sa protestant? Kaya nga sabi ko sa kanila, kung yan ang mindset nyo na wala naman mapapala o mapapakinabangan dyan kay Kuya Amek or dun sa strongman, hindi ko sila kilala, no? Mas wala silang mapapala sa katoliko kasi hindi po kami binabayaran. Kaya nga kayo nag-aalisan dito kasi wala kayong makuhang pere. Kaya nga kayo pinagpapalit nyo yung faith ninyo kasi wala talaga kayong makukuhang pera dito. Tapos, wala ka nang makukuhang pera, ang hirap pang kumuha ng views. Ang hirap kumuha ng views, bakit? Kasi maraming magagaling na CFD, na content creator. Mahirap makipagsabayan sa kanila. Ang mga CFD na nagla-live ay mabusisi nilang pinag-aaralan lahat ng presentations nila. Kaya kung sinasabi mo na wala namang para sa inyo, walang pakinabang sa SDA si Kuya Amek or yung strongman na yan, mas wala silang mapapala sa Catholic na pera. Ako po nasananta ako ng bagyo, may tumulong ba? Hindi ba wala, kahit nasabihin yung si Sanrio yan, kilala yan, o napapanood yan, kilala yan ng mga apologists. Pero may ba rito, may pumunta ba rito mga Katoliko ng Sanrio, paayos natin bahay mo, wala. Kasi wala naman talagang mapapala, and we are expecting na kahit na may pumapalak pa, kahit na may nanonood, ina-expect namin na wala rin naman kaming makukuhang tulong kapag dumating yung isang pagkakataon na nasa kagipitan kami. Kasi ganun ang buhay ng CFD. Kaya, mahirap maging Catholic, mahirap maging defender, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kasi wala naman kaming sinasahod dito eh. Gastos mo yung load, gastos mo yung pambili ng libro, maghihirap kang mag-aral. Bukod pa yung mga personal needs mo, yung sa iba gumagamit pa yata ng laptop. Wala namang binibigay ang simbahan sa amin. Tapos ang dami pang magagaling. Maraming magagaling na Katoliko, magla-live ka. Syempre nandiyan sabihin pa rin natin yung kompetensya kasi content yan eh. 'Di ba? Nandiyan pa rin yung competition kung sino yung mas papanoorin ng tao. Mahirap maging content creator pag Katolika dahil marami talagang magagaling. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga SDA, kung pera lang ang usapan at nagbayad ang Catholic Church o ang mga CFD ng pera para magkatoliko, yung dalawang SDA na yan, napakalabo. Bakit naman nila bibigyan ng pera yan? E di kami na lang na walang pera. Diba? Bakit sa kanila? Kayo na rin na nagsabi, hindi naman sila sikat. E di doon na lang sila sa mga sikat. Si Father Darwin Gitgano, ang nagpro-provide ng mga personal needs ng mga content creator na Katoliko. Siya ang sumasagot niyan. Sarili niyang pera yon. O, imagine niyo kung ilang, bukod pa sa pinag-aaral niya. Hindi yan galing kay Pope. Ganon din sa akin. Etong load na gamit ko, pera ko to. Sarili kong pera to. Talagang napakahirap kapag ikaw ay Katoliko at pinasok mo yung pagva-vlog at ang habol ng protestante ay kumita sa social media, wag kayong magkakatoliko kasi mahirap. Ang daming magagaling. At live pa lang ni Father Darwin Gitgano, lalamunin na kami ng buo. 'Di ba? Aminin natin. Isang live pa lang ni Father Darwin, libo na yung views. O tingnan nyo naman yung sa akin, ang baba lang, 'di ba? Libo-libo na, o umaabot pa ng milyon yung kay Father Darwin. O imagine niyo yung iba pang punto per punto na stuff, ilan ang mga views niyan. Tapos nandyan pa yung Factbuster, si Dr. Ditching. Ang dami-daming magagaling na CFD. Na ako kasi
pang ano lang ako, yung content ko kasi pang masa. Sila kasi hindi lang masang nanonood, kundi mga pare, mga madre, mga seminarista, mga sakristan. Tapos Protestant ka, gagawin mong content yung Catholic, magbabalik ka just for the content, mahihirapan ka pa din, hindi ka pa rin tatagal kasi masyadong malakas yung competition sa totoo lang kapag nagla-live ka kasi kanya-kanyang followers yan eh. Kanya-kanyang tagahanga, kanya-kanyang manonood. Yung mga sinusubaybayan yan. Kaya kung ine-expect nila yung pagbabalik ng SDE, yung pagbabalik yung pag-convert ng SDE na yan, si Bro Amek at saka si Strongman as Catholic, kung akala nila yun sa ating mga Katoliko ay paano ko ba sasabihin? Ayoko kasing ma-misinterpret nyo eh. Kung inaakala nila na ngiting tagumpay tayo dahil doon, yes. Pero kapag sila nag-Catholic, huwag silang mag-expect ng mataas na atensyon, ng mataas na views kasi pinaghihirapan yan. Sabi nga ni Denmar, pag nag-Katoliko na raw si Amek, tsaka yung Strongman, lalabanan niya ng debate. Sige, labanan mo sila ng debate, magandang paksa, rebulto. Bakit rebulto? Kasi yun yung naging issue nila, di ba? Para na rin malinis yung pangalan nila sa ginawa nilang kahit papaanong hindi maganda sa loob ng ating simbahan. Bakit hindi rin labanan ni Amek at ni Strongman si Denmar Santiago kung talagang yumayakap sila sa Katoliko? At kung talagang niyayakap nila ang Katoliko, bakit hindi nila banggain si Denmar Santiago, maglaban sila ng debate, rebulto? Diyan maniniwala ako. Dumebate sila, kontrahin nila ang SDA kasi dinedegrade ka na eh. 'Di ba? Kumbaga dinadown ka na. Patunayan nila na ang puso nila ay sa Katoliko na. Pakita nila sa atin na ang puso at kalooban nila ay sa Katoliko na. Labanan nila ng debate yung yung tawag neto, yung SDA. Hamza Abdul Aziz, dapat bago ka magsalita ay sumuot ka ng bra. Bakit? Anong connection ng bra sa live ko? Hamza Abdul Aziz. Alam nyo, ito yung nakakatawa, no, na sinabi sa akin ng mga kapanalig nating Katoliko na nagchat-chat din sa akin na, San Rio, na-miss ka namin. Sabi ko, saan nyo ako na-miss? Eh di ba galit na galit kayo sa akin? Kapag ako nagla-live, ang sabi nyo, palengkera ko, hindi ako CFD. Ngayong nanahimik ako, nung nag-live ako kagabi, ang dami nyo, San Rio, I miss you, balik ka na sa pagla-live. Kaya yung mga ibang bashers ko na Katolik, tinanong ko sila eh, di ba ayaw nyo sa akin? Bakit nyo ako hinahanap? Di ba ayaw nyo sa akin? Kasi walang baklang CFD. Di ba ayaw nyo sa akin? Hindi ako karapat-dapat magtanggol ng simbahan. Bakit nyo ako pilit pinababalik sa pagla-live? Alam nyo kung ano yung sinabi nila? Kasi San Rio, kapag naka-live ka, lumalabas ang mga sulpot. Kasi San Rio, kapag nagsasalita ka, lumalabas ang mga sulpot katulad ni Hamza Abdul Aziz. Naglalabasan sila. So dapat lang talaga silang maglabasan. Dahil talagang pauusukin natin ang kanilang mga tumbong. So sa akin, ang suggestion ko, sana makarating tong live natin kay Bro Amek. Hindi ko talaga siya kilala ha, at wala naman din akong balak pang alamin kung sino siya. Kasi yung labas na rin naman ako sa issue ng SDA, laban sa kanya. Pero sa akin, total nagbitaw na rin ng statement si Bro Denmar na kung magkakatoliko daw si yung Amek, no, at yung Strongman, lalabanan niya ng debate. So bakit hindi na lang natin gawin na maglaban si Amek at saka si Denmar Santiago pag-usapan nila rebulto? Kung talaga na willing si Amek magpa-convert. Kasi si SDA nagsabi, si Denmar Santiago ay isa sa mga preacher ng SDA. Si Amek ay inborn SDA na na-convert into Catholic. So bakit hindi sila magharap? Total, si Amek sinasabi,
siya ay magkakatoliko na, niyayakap niya ang katoliko, di patunayan niya, labanan niya yung paratang sa kanya ni Denmar. Aralin niya yung sacred images, patunayan niya yun sa atin kasi hindi lahat ay maniniwala sa kanya na katoliko dahil nga sa record ni Denmar Santiago. Siya talaga ang tumatak Kumbaga, kapag dumating siguro yung panahon na bumalik si Denmar sa katoliko, baka magtaasa na lang yung mga kilay natin, di ba? Sa dami ng ginawa na naman niya sa simbahan natin. So, bakit hindi na lang sila ang magtapat? Isang converted Catholic at isang Catholic na naging SDA ulit. Yon, siguro matutuwa ako. At saka, huwag nating i-degrade yung mga Catholic na nagsulpot. Malungkot tayo kasi may kaluluwa pa din yon, sayang. Na nasa tamang lugar ka na, tumalong ka pa dun sa bangin. Parang ganon yung yung eksena. Sayang talaga. Pero ganon pa man, dahil meron ng bago na content creator, kasi parang sinasabi yata na financially, kailangan ng financial support nung AMIC ata. Hindi ko siya kilala pero ang nadidinig ko parang natulungan yata siya ng SDA financially nung mga bagyo-bagyo. Parang yun yung pagkaka-interpret ko kasi Bisaya Ito lang po yung masasabi ko, no? Kapag tumulong ka, hindi mo na kailangan pang isumbat. Kapag nagbigay ka, bigay mo na yun. Karapatan na nung taong tatanggap kung saan niya yun gagamitin. Hindi natin kailangang, hindi natin dapat dahil nagbigay ka, parang sa'yo na yung pag-aari mo na yung tao. Kumbaga, tinulungan ko to, pag-aari kita. Hindi ganon. Tumulong ka kasi gusto mo. Nagbigay ka kasi gusto mo. Kaya nga sa akin, kapag may tutulong, namimili ako. Kasi, dumating ako sa mga pagkakataon na tinulungan ka kasi meron siyang gustong makuha. Nakukuha nyo? May mga tumulong sa akin, tinulungan ako kasi gusto rin nilang makilala. Totoo yan. May mga tumulong sa akin kasi gusto akong kontrolin. May mga tumulong sa akin kasi gusto akong hawakan. Gusto nila maging manager ko sila. May mga ganon. Iba't ibang klaseng pagtulong, pero hindi lahat ng tumutulong ay mabuti ang intensyon. May mga pagtulong na ang intensyon ay kontrolin yung mismong may katawan. Sa akin kasi, lalo na rito sa SDA, kung tinulungan nyo man si AMEC financially, hindi nyo kailangan niyang isumbat. Kasi kapag nagbigay ka ng isang bagay sa isang tao, karapatan niya na yon kung saan niya yon gagamitin. Lalo na kung hindi naman hiningi sa inyo, natulungan nyo siya. Hindi ba parang sa akin, pwede akong manumbat na, kung halimbawa lang itong mga CFD na to, makalait kayo sa akin pero hindi nyo nakita kung paano ko nag-aral at nagsikap para lang makapagturo sa social media. Never ko yan sasabihin. Bakit? Kasi ginusto ko to Ginusto kong tumulong sa mga Katoliko kung paano maiintindihan ang aral ng simbahan na hindi ko kinakailangan pang manumbat. Siguro, may mga kanya-kanya tayong, paano ko ba sasabihin? May kanya-kanya tayong kahinaan. May mga tao na maraming mayaman sa financial o financially blessed, sabihin natin, pero malaki naman yung kakulangan sa spiritual. Meron namang tao na mayaman sa spiritual, wala naman siyang financial. Hindi kasi pwedeng magtugma yan. Lagi yang may kulang. Sa lahat ng nangyayari sa atin bilang mga tao, lahat yan laging may kulang. Kumbaga kung mayaman ka, mahirap ka naman sa ganitong bagay. Pwedeng sa spiritual, pwedeng sa pagmamahal, di ba? Ganun yon. Lagi yang may kaakibat na negatibo. Ang bawat positive na meron sa atin, may kakambalya na negative. Halimbawa, kapag ikaw ay naghirap, sasabihin sa'yo, tamad ka.
Pero hindi nila alam, kaya ka naghirap, maaring may sakit ang pamilya mo, naggagamot ka. Kanya-kanyang incidents yan eh. May nagsasabi naman na kaya ito yumaman kasi masipag. Hindi ba pwedeng kaya siya yumaman kasi magnanakaw? Hindi ba? Meron namang iba, ay ang ganda mo kaya to gumanda kasi maganda lahi. Pero may mga tao naman na gumanda kasi nagparetoke. Kanya-kanyang cases yan. Hindi porkit magaling sa larangan ng debate, hindi porkit magaling sa pagtuturo patungkol sa simbahan, dapat financially blessed yan. Hindi. Tandaan nyo, ang mga apostles, ang mga saints natin, sila ay namatay na mahirap. Sila ay namatay na hikahos. Kaya kalimitan sa mga defender, sa tunay na defender ng ating simbahan, lagi yang naghihirap. Totoo yan. Kasi yan ang kalaban ng mga defender pagdating sa kanilang faith, pera. Kaya nga may maraming mga Katoliko na nag-protestante kasi nga pera, ayuda. 'Di ba? Anuhan mo lang 'yan ng bigas, Protestant na 'yan. Bigyan mo lang ng pabango, Protestant na 'yan. Sabihan mo lang na bibigyan kita ng ganito, magsulpot ka, magsusulpot 'yan kasi iba yung material. Iba yung material things na ibibigay niyan sa tao. But ganun pa man, 'di ba, na teka lang, may signal pa ba 'yan? Kaya ganun pa man, kailangan maging broad-minded tayo, no, sa mga taong nakapaligid sa atin. At saka ayun, sabi ni Chang Susan, 'di ba Chang Susan, meron tayong mga screenshots niyan na tinakot daw si Kuya Amek ng Catholic. Malabo eh. Kasi bakit siya tatakutin? Hindi naman siya influencer. Hindi rin naman siya mayaman. Hindi naman siya makapangyarihan para takutin ng simbahan. And besides, ewan ko lang kung magaling siya bilang SDA defender noon. Kasi Catholic na yata siya ngayon or magka-Catholic pa lang. Kasi pag sinabing Catholic ka na, dapat nabinyagan na, di ba? So kung hindi pa siya nabibinyagan, so hindi pa rin siya Catholic. So, hindi ko alam kung ano yung background niya as SDA, kung magaling ba para takutin. Kasi possible, pwede, kung sakali, kung magaling siya, kung makapangyarihan, kung mayaman, o kung libo-libo yung mga followers talaga. Siguro doon pwede pa akong magduda na, ay oo, pwede itong tinakot, pero hindi ko nga din po siya kilala eh. Ayan o, Knight of Columbus, tinakot siya ng Knight of Columbus, sabi ni Ate Chang Susan, kasi nandoon siya noon eh, nag-uusap kami ni Denmar Santiago, hindi pwede siyang takutin ng Knight of Columbus, my God. Magpasalamat na lang sila, hindi tinuloy yung kaso. Mag-thank you na lang sila, mabait ang Catholic, hindi tinuloy yung demanda. Tayo pananakot, tayo na nga inagrabyado, pinasok yung simbahan, nilait-lait kung ano mang meron dun sa loob. Tapos tayo pa dapat manakot. Bakit tayo mananakot? Sila yung may atraso sa atin. Iba yung nanakot sa natakot. Dapat siyang matakot kasi pwede siyang makulong. Kaya nga siya nag-public apology kasi natakot siya eh. 'Di ba? Kaya siya nag-public apology, alam niyang mali yung ginawa niya sa loob ng simbahan. So bakit tayo mananakot sa alam nating pwede naman nating kasuhan at ipakulong? So hindi siya pwedeng takutin or hindi pwedeng manakot ang simbahan kay Amek para lang magkatoliko. Sila ang dapat matakot, kasi sila ang makukulong. Kaya pasintabi sa ibang SDA dito, huwag kayong magkakalat ng fake news. Huwag kayong magmamarites na binayaran ng Catholic yan or tinakot sila ng Catholic yan si Amek. Tanggapin nyo na lang. Tanggapin nyo na lang na umalis na sa inyo yung sikat na defender ninyo. Ganon din naman din sa amin si Alfie Jaba, sikat yan na defender ng Catholic, umalis. O si Denmar Santiago, sikat din na defender ng Catholic, umalis. O deadma lang kami. Ganon talaga eh. Kung umalis man si Amek or yung strongman, alado ba yun? Tanggapin nyo rin. Kasi ganun lang naman yan eh. May umaalis, may papalit.
O kung may umalis man sa inyo, galingan nyo sa pagtuturo, galingan nyo sa pangbobola, mga SDA. Kapag may nauto kayo, didagdag lagak, pera yan, sayang. Targetin nyo yung mga mayayaman para dumami pa pera ninyo. Pero, paparatangan nyo kami na tinakot namin si Kuya Amek at si Strongman Alabado. Mali yan. Ayaw nyong nasasabihan kayong sulpot na kulto. Ayaw nyong may nasasabi kami sa inyo na personal din. Pero kung makapagsinungaling kayo, malala. Wagas, di ba? Tinakot talaga ba? Tinakot namin, tinakot ng Knight of Columbus si Amek. Kaya nga, pakisabi kay Kuya Amek, no, sabi ni Denmar Santiago, nadidinig niya ito sa SDA at gusto kong bigyan niya ng klaro through live kung tinakot ba siya ng Knight of Columbus para magkatoliko, kung binayaran ba siya ng Catholic Church para magkatoliko, at dahil daw sa posisyon, kung anong posisyon ang nag-iintay sa kanila pag sila ay nagkatoliko, kasi malaki yung ipinararatang ng SDA sa kanila. Hindi ko kasalanan at hindi namin kasalanan kung lumipat po sa Catholic Church si Bro Amek at si Bro Strongman Alado. Pero ako, kung SDA ako at ganyan ang trato nyo sa akin, hindi rin ako tatagal. Kasi hindi rin nila nararamdaman yung pagmamahal na dapat kayo mismo dyan sa SDA ang nagbibigay sa kanila. Konti lang po SDA sa Pinas. Announcement ko lang ha. Ang madami dito na sulpot sa Pinas, INC. Konti lang ang SDA dito, hindi nyo pa inalagaan yung dalawa. 'Di ba? Kakapiranggot lang kayo dito. Hindi sikat mga simbahan nyo sa Pinas. Ang sikat na Protestant Church dito sa Pilipinas, INC. Ang MCGI, wala na. Ano na yung MCGI? Tumbling na. Bakit tumambling? Simula nung nawala si Eli Soriano, tumamlay at nanlamig na yung mga kaanib. Hindi nila gusto yung pamantayan ng ibang mga namuno. O, nag-post ako niyan, hindi ba? Wala na rin. Dahil syempre, iba pa rin kapag yung mismong leader yung nagsasalita. So, yung nawala din si Eli, tumamlay na rin yung grupo nila. So, ang malakas dito, Born Again tsaka INC. Huwag kayong Denmar Santiago na feeling malakas, feeling powerful yung sekta nyo. Maliit lang kayo na bahagi ng sulpot sa Pinas. Lalamunin kayo ng INC dito. Ang INC, marami yan dito sa Pinas kumpara sa inyo. Siyempre, Katoliko pa rin yung number 1. Hindi nyo talaga kami kayang sakupin. Pero sa Protestantism sa Pinas, konti lang ang SDA. Kaya huwag kayong bida-bida kasi hindi kayo lalong dadami kung puro kayo bida-bida. Ang kukonti nyo na nga lang, kayo na nga lang dyan magkakamuka, kayo pa nag-aaway-away. Okay lang na magtalo-talo, normal yon, pero wag nyo naman pahiyain yung kapanalig nyo. Kasi sa aming mga Catholic, nagkakaroon naman kami ng pagtatalo-talo, pero very educational. Iba kapag nagdebate ang Katoliko sa Katoliko, matututo ka talaga. Hindi katulad sa inyo, puro kayo marites eh. Puro kayo chismis, huwag kayong ganyan, no? Tsaka na kayo manira ng Catholic kapag mga fresh na kayo, ganon, or may itsura. Pero kung wala namang itsura or, di ba, wala namang kabango-bangot, di naman mukhang mabango, huwag tayong manira. Kasi, kung pepersonalin nyo yung simbahang Katolika, magpepersonalan tayo. Di ba? Magpepersonalan tayo kasi ako, yung humahawak ng grupo ng SDA, close ko. At talagang pumapatas ako sa kanya. Kung ano yung nakikita kong negative sa Catholic, sinasabi ko. Kung ano yung nakikita kong negative sa Protestant, sinasabi ko din. Hindi ako pumapanig lang sa Katoliko dahil Katoliko ako. Inaamin ko din yung kapintasan, kahinaan namin. Kaya sana ganon din kayo, no? Umalis si Amek at saka si Strongman kasi mga pabaya kayo. Pinabayaan nyo yung sarili nyong kapanalig na dapat kayo ang umaalalay sa kanila. Kasi sa akin talaga, no, lalo na
maliit na nga lang yung inyong sekta, SDA. Kung ako sa inyo, alagaan nyo. Hindi ninyo na kailangan pang alamin kung pinaalam ba sa inyo o hindi. Ang tutukan nyo, konti lang kayo. Konting-konti at pakunti na lang kayo ng pakunti. Lalo na ngayon sa Messenger may AL. May AI na, di ba? AI ba tawag doon o AL? Lalo na doon talagang mabubukayo yung mga sekta ninyo. Ilagay mo lang doon who founded SDA, lalabas na agad yung references ng, can you imagine ha? Pa-modern na ng pa-modern ang technology. At dahil pamoderno na ng pamoderno ang technology, palantad na ng palantad yung mga sekta nyo. Kaya nga lagi kong sinasabi, at the end of the day, ang magtatalo-talo dyan yung mga religion lang. Etsyepera ang mga sulpot. Ang mga maglalaban na ng aral talaga dyan, Muslim, Judaism, the Catholic Church, Hinduism, yan. Kami yung maglalaban-laban kasi meron kaming history. Kahit anong gawin nyo, pag wala kayong history, mawawala at mawawala ang sekta nyo. Uubusin nyo lang ang mga pera nyo sa wala. Hindi kayo maililigtas ng founder nyong tao. Ng founder nyong namatay na makasalanan. Ng founder nyong pinayaman ninyo na dating pulubs ngayon bilyonaryo na. Yang mga pinuno ninyo na bilyonaryo pero hindi nagtrabaho, hindi po yan magliligtas ng kaluluwa. Ang tunay na makakapagligtas ng kaluluwa ay ang iglesyang itinatag sa bayan ng Jerusalem. Kaya kahit anong pagsusumikap ninyo, paikutin nyo man ng paikutin ang mga pera ninyo bilang mga sulpot kayo, hindi yan makakapagligtas ng kaluluwa at darating ang isang araw, phase out na din kayo. Dahil hindi kahit kailan magtatagumpay si Satanas. What I am trying to say, pamodern na ng pamodern ang technology. Meron na po tayong AI, artificial intelligence kung tawagin. Mabubuko at mabubuko na ang pinagmulan ng sekta ninyo. Ako, hindi ako nagsisisi na maging defender ng Catholic Church. Kasi mataas at malakas ang mga references namin. Kayong mga sulpot, most especially dyan sa SDA na yan, kapiranggot lang kayo sa Pinas. Kumbaga sa isang kabang bigas, isang dakot lang ang dami ninyo dito. Kaya dapat mas lalo kayong nagkakaisa. Ang kokonte nyo na nga lang, nagwawatak-watak pa kayo. At least kaming Katoliko, hindi kami nauubos, dumadagdag ng dumadagdag. Paubos na po ang sulpot sa Bohol. Paubos na rin ang sulpot sa Cebu. Kakayanin nila mga Cebuano, talaga ba? Hindi ba? Kaya, wag tayong umasa sa Marites. Wag tayong chismis ng chismis at sira ng sira sa Catholic Church. Kasi, kahit magtangka kayong gawing content ng simbahang Katolika, kahit magpanggap kayong Katoliko, kahit magpanggap kayong magkakatoliko na kayo, wala kayong mapapala sa simbahan. Dahil ultimo kami na mga depensor ng simbahan na sumasabak mismo sa debate, wala po kaming kinikita. Kung kami nga walang kinikita, what more pa sa inyong mga converted, di ba? Kaya kung meron kayong masamang intensyon, wala rin kayong mapapala. Sa tingin ko, mas maganda tumalon kayo sa ibang protestant. Yon, may mapapala kayo doon. Siguro babayaran yung pagpipreach nyo. Yan, sa born again, alam ko may bayad yan monthly. Sa Mormons, may sahod din ng Mormons. Makakapag-abroad pa kayo. Sa INC, ang mga ministro, alam ko may mga sahod yan. Doon kayo maglundagan. Kasi kung magpapanggap kayo na kayo Katoliko at magkakatoliko kayo, wala po kayong mapapala. So, yun lang po, no, na ino-open ko lang po at sinubukan ko yung pagla-live ko kung ano pa ba. Actually, si Chang Susan talaga yung nag-trigger sa akin kung bakit ako nag-live. So, yun lang po at ako'y magsasaing pa at sana na-share ko sa inyo yung kay Bro Amek, no? At kay Bro Amek,
kay Kuya Strongman Alado, yung mga SDA na bumabangga o nagmamaliit sa inyo, labanan nyo. Patunayan nyo na ang pagiging Katoliko nyo ngayon ay totoo. Labanan nyo sila. Kung talagang sincere pagpasok nyo sa Catholic, kung talagang sincere na magkakatoliko kayo, lahat ng SDA na binabagsak ang pagkatao ninyo, labanan nyo. Patunayan nyo na ako ay isang ganap na Katoliko at hindi kayo nagkamali ng desisyon. Siguro sa ganong pamamaraan, hindi lang ako, kundi maraming Katolikong katulad ko mag-isip ang mapapasaya nyo. Huwag nyong hayaan na dinidegrade kayo. Patunayan ninyo na mali sila, Kuya Amek at Kuya Strongman, patunayan nyo na hindi kayo ganon. At ang tanging pwede nyo lang gawin para hindi kayo manatili sa ganyang issue na parang hindi maganda yung tingin sa inyo, both SDA and Catholic, labanan nyo ang SDA. Siguro doon kahit papano matutuwa at papalakpak ako na tama nga sila at nagkamali ako. Na pusong Katoliko si Bro Amek at si Kuya Strongman Alado. So yun lang po, sana po maiparating nyo ito sa kanya kasi hindi ko siya kilala, hindi ko po alam ang FB niya. So sana po maiparating ninyo at sana kung may pagkakataon, kasi hindi ko talaga siya kilala, kung may pagkakataon, yan, gusto ko rin siyang makausap. No, para at least maintindihan ko yung side niya, maintindihan ko kung ano ba yung nangyari at may paliwanag ko din sa inyo para hindi rin sila nahuhusgahan, di ba? Mas maganda na alam din natin yung side din ni Kuya Amek kasi yung naririnig ko side nila Denmar Santiago eh. So side nung kabila hindi ko pa naririnig. Siguro kapag nakausap natin sila, maiintindihan ko kung ano yung behind the scene regarding doon sa issue niya sa SDA to Catholic. So yun lang po. God bless you and have a nice day.